Ang sabi ng Panginoon, bago tayo nakatagpo ng tagapagligtas na si Jesus, tayo ay ano po? Tayo ay mga patay. Now, ibaling na po natin sa spiritual na kalagayan. Ang sabi ng Panginoon, bago tayo nakatagpo ng tagapagligtas na si Jesus, tayo ay ano po? Tayo ay mga patay sa kasalanan. Ang ibig sabihin, spiritually, wala tayong maangkin o wala tayong pwedeng ipagmalaki sapagkat we're worthless. Tayo ay hindi nakakarinig ng tinig ng Panginoon. Hindi natin nakikita ang mga ginagawa ng Panginoon. Hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sapagkat ano po ang ating kalagayan? Tayo ay mga patay. At dahil lang sa tayo mga patay, ang sabi rito, ano ang gawa natin? Itong lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and by nature, children of wrath. Tayo ay mga anak ng pagkagalit. Tayo ay patuloy lamang sa paggawa ng mga bagay na laban sa kalooban ng Panginoon. Tayo ay mga anak ng pagsuway, the sons of disobedience. Para pong hindi napakaganda ang pagkakadescribe. Ngunit, ang magandang balita ay sa verse 4, ang sabi rito, but Christ, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. At nakalagay po dun isang napakagandang praise, by grace you have been saved. O mga kapatid, ang isa po bang patay ay pwedeng magmalaki? Hindi. Ang isa po bang patay ay maaaring mayabang sa kanyang kalagayan? Wala. Ganyan po tayo bago natin natagpuan si Kristo. Ngunit dahilan sa pag-ibig ng Panginoon, walang hanggang pag-ibig niya, bagaman tayo patay sa kasalanan, binuhay niya tayo sa pamagitan ng biyaya ng ating tagapagligtas.